Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Arnold M. Clavio umipal na naman sa Shemenet kay BP Sara. Nako, Boy Manyakol, yan mga kababayan ang ating aalamin. At bibigyan ng komento mula po ito kay Balitang Bayan PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako kasi nagte-trending po ngayon, no, sa mundo ng social media. Yan ito nagte-trending po yung si PBBM, malakas lang ang hangin. Yan. Malakas daw na hangin ni PBBM. I mean, dito sa nangyayari sa atin, no. Ito, binabahan na nga tayo, pero sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ang problema ay malakas ang hangin. Yan mga kababayan. Eto, pakinggan po natin to, no? Eto, malakas daw ang hangin eh. Ito. Ano ba talaga ang weather situation? And of course, yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin. Malakas ang hangin. Kung ano ba talaga ang weather situation, and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, malakas ang hangin. Kung ano ba talaga ang weather situation. So yan mga kababayan, ang problema daw ay hangin, malakas ang hangin. Yan mga kababayan. Pero kung titingnan ninyo dito sa baba, inaanod na po yung mga kotse. Siguro ko nasasabi po ito. Ito, opinion lang mga kababayan, no? Kasi hinahanapan po siya ng 500 flood control projects na tapos na, di ba? Mahigit po sobra, no? Sobra sa 1 bilyon ang ginagastos araw-araw. Pero nako, na-fact check na naman po tayo ni Enteng, mga ka-review natin, yung bagyong Enteng. Talagang mula nung SONA nang sinabi yun, wala pang nagagawa, di ba? Kaya hangin po ang malakas mga kababayan, no? Malakas pong, yan po ang sinasabing problema. Hindi po yung baha, hindi po yung tubig mga kababayan, kundi hangin po ang problema. Ang problema ang malakas na hangin. Yan po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya pala mahangin talaga mga kababayan. Kaya problema po talaga yan ng ng Pilipinas, itong hangin na ito, para hindi na bumaha. Yan mga ka-review natin. At ito pa, may i-share lang po ako. Nagtitrending din po ito sa social media no? Ito, naglo-loading po. Yung about sa sa libreng sakay. Ito, pakinggan nyo po yung libreng sakay mga kababayan. The libreng sakay, what we have done is we will continue the libreng sakay, but what we are going to stop the libreng sakay in MRT 3. We will transfer the libreng sakay to students. Sorry. I think I'm doing this wrong. I think I'm doing this wrong. We are libreng sakay continues as is. That continues. But so yan mga kababayan, no? Ano ba? Joke ba? May joker ba tayong presidente?
Parang nagjo-joke lang no mga karabin natin. Libreng sakay, ay continue, tigil, continue, ano ba talaga? Ha? Marami po ang ano eh. Trending din to eh, mga kababayan, no? Ano ba sa palagay niyo po ba may nasa tama po ba talagang nasa tama po ba tayo? 'Di ba? I mean, yung presidente natin nasa tama ba talagang way, no? Kasi kung titingnan mo or pakikinggan mo yung speech niya dito, parang mga kababayan, magdadalawang isip ka kung presidente ba talaga to or ano to, high school president. 'Di ba? Maybe, di ba sa high school kailangan nagkakamali tayo sa high school pag nag-HPS, di ba? Yung mga, lalo na sa pangangampanya, di ba? Sa high school. Nakakatawa yan, nakakatawa. Pero dito, this is real life, mga kababayan, no? At live. Well, anyway, ano man po ang inyong reaction dyan, i-comment na lang po, okay? At ito pa mga karibin natin, pag-usapan din natin to. Dahil po sa sinasabing hangin ang problema ng ating bansa, kaya patuloy tayong binabaha. Ito si Senator Villanueva. Pakinggan po natin. Hanggang bukong-bukong lang. Nung isang taon hanggang ngayon lagpas tao na. Alam niyo ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Nasan yun? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. So yan mga kababayan, 2 taon na po, no? 2 taon na more than 1 billion ang ginagastos araw-araw. Nako. Malaking pera po yan kung 2 taon na araw-araw 1 billion mahigit ang ginagastos. Saan po napunta ang tanong? Kasi 2 years na po 2 years ng ginagawa nila. 'Di ba? Nasaan po? At saka malinaw po sa sona ng ating Pangulo nung nakaraang sona, itong sonang ito, na 5,500 flood control projects ang tapos na, no? Hindi po nagtutugma, mga kababayan. Tama po itong sinasabi ni Senator Villanueva na nasaan po. Tinatanong niya kung nasaan yan. Kasi imposible naman, di ba? Ito nga ang malaking question dito, mga kababayan. Etong napaka-importanting usapin, 1 billion mahigit ang ginagastos araw-araw. Hindi man lang ipatawag or magpatawag ng Quadcom di ba? Quadcom din ito. 4 na komite rin ang gamitin ninyo para matunton talaga kung nasaan na ang pera ng bayan na mahigit 1 billion araw-araw. Di ba? Saang ano yan? Saang mga komite? Pasok yan, di ba? Pasok po yan sa mga komite ng ating mga dyan sa Kongreso. Magtatag din po kayo ng Quadcom. At imbestigahan po itong 1 billion mahigit ginagastos araw-araw. Pero binabaha. Diba? Patuloy pong binabaha. Hindi naman natin napigilan ang baha. Kaya control nga flood control nga Diba? Kasi hindi mo talaga mapipigilan na yan. Kaya kailangan lang kontrolin po, mga kababayan, yung agos. Diba? Yung paghupa, yung mga basura, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano sa palagay niyo dito sa sinasabi ni Senator Villanueva? Kasi sa totoo lang, dapat imbestigahan rin ito ng Kongreso at Senado, di ba? Talagang nila. Hindi pwede yun yung ginawa nilang investigasyon dun sa sa Senado, di ba? Nag-imbestiga na sila sa Senado ng flood control project. Si Senator Bong Revilla. Minalili tinapos agad hindi na, di ba? Alam naman natin, di ba? Kapag naiimbitahan ka sa Malacanang, yan, si Revilla, di ba? Iimbitahan yan sa Malacanang. Ano ngayon?
Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Hanggang dyan lang ba ang gusto nyo lang malaman ng taong bayan na may 1 bilyong ginagastos araw-araw? Tapos wala na. Oh, wala na eh. Parang loto lang ito mga kababayan. Diba? Weekly may nananalo. Oh, inimbestigahan sa Senado. After few weeks, wala na. Oh, wala nang ingay. Diba? Wala na eh. Wala na tayong naririnig. Diba? Oh, ganyan lang po ang mangyayari. Pero, pag Duterte po ang dyan, sangkot, kahit maliit na lang yan, detalye, di ba? Gaya nito mga kababayan, kahit konting lang, talagang bibirahin nila yan eh. Oh. Eto, DepEd nagsalita mga kababayan ha. DepEd wala raw kinalaman sa production at printing ng libro ni BP Sara. Oh, kita nyo na? So, anong gusto nyong ipalabas dito? Wala naman talaga kayong kinalaman kasi Office of the Vice President po ito eh. Sino ba ang nagsabing may kinalaman kayo dyan sa libro ni BP Sara? Ini-insist nyo na naman yan eh. No? Ini-insist nyo. Wala namang nagtatanong kung may kinalaman kayo. Diba? Oh. Kasi napakalayo na po nito. Hindi ba pwedeng mag-produce ng libro ang Vice President? Sino ba ang mas mataas? Department of Education or ang Vice Presidente ng Pilipinas, mga kababayan, di ba? O yan na lang pong isipin natin, di ba? Ito nakikita ko na mga karibin natin, no, na talagang malabo pong aprubahan itong 10 million, no? Para dito sa libro. Kasi marami pong marami pong tutol. Well, anyway, kung ayaw ninyo, hindi wag. Yun nga pong sabi ni BP Sara, ipinauubaya ko na yung pagdidesisyon ng budget sa Kongreso, di ba? Ayaw nyo nang sagutin yung mga tanong-tanong na yan. Kayo na lang po ang mag-decide. Kasi, waste of time, kumbaga. Sagutin man kayo ni BP Sara, at the end of the day, the same pa rin yung result, di ba? Kung gusto nyo talagang bigyan siya ng budget, bigyan nyo. Kung ayaw nyo, hindi wag yung bigyan. Yun ang pong gusto ni BP Sara eh. Diba? Sa palagay niyo mga kababayan, ginagamit na naman sa politika itong Department of Education. Nako. So ito mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Arnold M. Capital M. Clavio. Sumakay na rin po sa bagong banat ng mga nakakaawang tagapagtanggol. Nagmamalinis ka? Malinis ka bang tao? Clavio? Malinis ka ba? Alam mo ba na minor de edad si Sara Balabagan? Papaalala lang namin. Umingi ka na ba ng sorry? Mag-sorry ka muna sa ginawa mo sa minor de edad. Bago ka kakantyawan mo si Sara Duterte dahil nagsalita na siya ng siminit. Mamaya papaliwanag natin si pag-uusapan natin ngayon. Ito po, no? Arnold M. Capital M. Clavio. Sumakay na rin po sa bagong banat ng mga nakakaawang tagapagtanggol ng bangag na administrasyon, no? Sumakay na rin po si Arnold M. Capital M. As in Manya. Manya, call kita. Sumakay na rin sa banat na Siminet. Ayan. Parang lang yan eh. Sara without H. Ito naman po Siminet. Pero okay po yan. Patuloy nyo pong pinasisikat yung aming Vice President nang wala pong kahirap-hirap. Walang PR, no? Tuloy-tuloy ang atake ni Abante. Alam mo, Egan M. Clavio. Binigyan ka na ng panibagong buhay para hindi ka na makisaw-saw sa mga wala ka namang nagmamalinis ka sa Siminet, no? Siminet, nagmamalinis ka? Malinis ka bang tao? Clavio? Malinis ka ba? Alam mo ba na minor de edad si Sara Balabagan? Noong araw, ngayon hindi na minor de edad, pero noong araw na siya at ikaw ay pamilyado. Papaalala lang namin. Umingi ka na ba ng sorry?
Mag-sorry ka muna sa ginawa mo sa minor de edad. Bago ka kakantyawan mo si Sara Duterte dahil nagsalita na siya ng siminit. Mamaya papaliwanag natin yung siminit. Unahin na natin to. Tawa-tawa pa siya eh. Alam ko na ngayon kung bakit hindi ka pa namatay. Masamanda mo ka eh. Naawa kami sa iyo. Ako naawa ko diyan eh. 'Di ba? Naawa ko diyan eh kasi biruin mo sa bingit ng kamatayan. Yung buhok niya pa rin ang iniintindi niya. Maano ka ba? Malinis ka bang tao? Clavio, malinis kang tao? Ngayon, GMA, hindi na ako nagtataka kasi nananawagan pa ako dati. Sabi ko dati, bakit patuloy nyo pa rin tinatangkilik yan si Clavio? Ha? Matapos naming masakse. Kilala namin si Sara Balabagan. Kilala namin si Sara Balabagan kung ano nangyari sa kanya. Sikat na sikat. Ang hindi namin alam, yung ginawa mo sa kanya. Nung panahon na yun na kami ay humanga dito kay Sara Balabagan. So yan mga kababayan, anong opinion nyo dito sa kay Arnold Clavio? Sa bagay, broadcaster ito mga kababayan di ba? So kung hindi naman opinion nyo lang siguro yan, mga ka-review natin, pagbigyan na natin. Pero palagi po siyang nasusupalpal pag bumibira siya. Kasi meron po kasi siyang ginawa Gaya nga po sinasabi ni Sir Badong Arateles, no? Yung nangyari noong unang panahon. Diba? Kay Sara Balabagan at sa kanya na minor na edad pa hindi pinanagutan dahil may pamilya po ito Nung ginawa niya yung kalokohan yun, may pamilya po siya. Diba? Kaya sana manahimik na lang po ito. Kasi paulit-ulit po siyang sasawsaw sa politika. No, lalo na kung tinitira niya yung mga Duterte. Talagang titirahin din po siya ng mga DDS, mga kababayan. Kaya ano na lang, magbalita ka na lang po. Arnold Clavio, magbalita ka na lang po ng ano bang slogan ng GMA? Balitang totoo. Walang kinikilingan. Diba? Walang kinikilingan, balitang totoo. Pero teka lang, mayroon sila yung sa fake news. Laban kontra fake news. No? Pero yung mga impormasyon nila hindi naman binavalidate diba? Like for example, yung nilabas nilang mga sinasabi ni President BBM, diba? Yung about sa KOJC. Diba? Wala tayong narinig na binerify nila or pinalo up nila yung statement na yon, 'di ba? Yung walang barel na pumasok yung mga pulis. Hindi tinergas, pero nakikita po natin sa video ng mga vloggers na nandun talaga sa grounds, no? Meron pong mga barel yung mga pumasok na pulis. Yan, mga kababayan. So, bakit hindi yan bine-verify ng ano? Hindi nila fina-fact check, kumbaga. Kasi ba institutionalized kayo or regulated kayo? Yung naglabas ng mga video na may pumapasok, na may mga baril, di ba? Nagtergas, hindi regulated kasi SOCMED lang, di ba? Well, anyway, nasa tao naman yan, kung maniniwala sila o hindi, di ba? Well, anyway, mga kababayan, ano naman po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.